gubat, mayroon tagapangalaga. Sa Laguna, limbawa, may Mariang Makiling. Ang pinatubo, binabantayan ni Apong Malyari. Sa bundok ng Arayat, ang nununong diwata ay si Mariang Sinukuan. Bait siya sa mga nangangailangan ng tulong. Pero pag may sinaktan ka sa gubat niya, mabigat ang parusa ng diwata. Diwata, diwata. Gutom ang abutin natin kapag wala tayong magkukuhang pagkain. Ayoko lang magayat sa mga hayop na pinaparusahan niya. Anong kwentong kaibangan naman yan? Noong araw kasi, sa kaharian ni Mariang Sinukuan. Mahal na Mariang Sinukuan, inapi ako. Tulungan niyo ako. Ano ang nangyari? Ang mga anak ko hindi pa naisisilang ay walang habas sa Pinas lang. Ang anak ko! Oh, hindi! Ang kabayo ang may kasalanan nito at dapat siyang parusahan. Ikaw ba'y nakasisiguro? Mali ang magparatang na walang patibayan. Kahit ipagtanong niya po, ay nakakita po sa kanya. Kuneho, kunyango, hanapin at kabayo para harapin ang bintang ng ibon. Makasusunod po. Kabayo! Kabayo! Hihihi, wala siya dyan. Dali siyang umalis. Mukhang balisa. Saan siya nagpunta? Ba't ang dami na tanong, ha? Kadiri, ano yan? Natatanggal ang buntot ng butiki pag takot. Sir, huwag niyo nga itamay. Parang awa niyo na. May asawa at hindi pa ko nasa apilang maasa. Gumos dili ka, Kuneho, baka siya magalit si Sinukuan. Takbo na, kabayo! Takbo! Hoy, hinto! Minto ka! Kunay mo masaktan! Huli ka! Tama na yan! Paano ako magpaliwanag? Tumatakas ka kay Mariang Sinukuan ka magpaliwanag. Huwag po. Mahal na Ada, hindi ko po sinasadyang matapakan ng pugad ni Ibon. Kasalanan nito ni Palaka. Si Palaka? Kumakak po siya ng pagkalakas-lakas, kaya po ako nagulat. Masyado ka naman matatakutin. Hindi po ako matatakutin. Duwag ako, duwag. Alam mo na siguro kung bakit kami nandito. Wala akong kasalanan, kaya wala akong dapat ikabahala. Wala na akong sumuko. Mahal na diwata, hindi ko pa sinasadya na mapakakakmalakas. Na ikinagulat ng kabayo, na ikinasira naman ng pugad ni Ibon. Sa totoo lang, si Pagong ko ang pinagmulan ng lahat. Bakit si Pagong ang dapat sisihin? Nananahimik lang po ako noon. Pinagmumunihan ang kahulugan ng buhay. Nang bigla ko pong naninig si Pagong nang sumisigaw ng sunog, sunog. Sa takot ko, napakokot ako ng malakas. Kung gano'n, papuntahin ang Pagong dito. Saan bang pinto? Ano ba? Hindi natin kailangan ng pinto. Sandali, ayan na siya, ayan na. Nadurog pa daw ang itlog ng ibon at dahil daw sa'yo, ipinagtatawag ka ni Mariang Sinukuan. Magpaliwanag ka na lang kay Mariang Sinukuan. Sumama ka sa amin. Ang sa akin lang po. Sino bang hindi magdadala ng sariling bahay kapag nakikita ng apoy? Itong bahay na lang ang meron ako. Lahat ng aking alaala nandito. Kapag nasunog to, parang binuran niyo na rin ako sa mundo. Pero wala na lang naiulat na sunog kagabi. Nagsisinungaling ka yata. Hindi po. Kalilinis ko lang po ng bahay ko nang nakita ko si Alitaptap. Lumilipad papalapit sa akin. May dala siyang apoy. Gusto niya sunugin ang bahay ko. Huwag niyo po palapitin si Alitaptap sa akin. Susunugin niya ang bahay ko. Turuan na ang nangyayari. Nasaan ba si Alitaptap? Papuntahin siya rito. Bale, natulog daw ng kabayo ang itlog ng ibon.
nanakaw siya sa palaka, nanatakaw sa bago, nanatakot sa litapta. Baka maubos natin ang mga hayop sa gubat bago matapos ang pasunod. Parang naaning na po na siya. Tara, takot ako eh. Huwag kang munduwag, halika na. Kami na kayo, ano? Anong sinasabi mo? Kakampi kayo nila mo. Hindi! Ba't nasama sa usapan sila mo? Ipinagtatawag ka ni Mariang Sinukuan. Bakit ako lang ang dapat tungulin sila mo? Pwes, nasaan sila mo? Ayan! Kitang-kita na may dala siyang itak. Mamamatay, insekto! Anong ibig sabihin nito? Pakawalan niyo ako! Dinodogib ka namin. Akala mo hindi kita kaya? Sa ngalan ni Mariang Sinukuan. Sinukuan? Tamang-tama! Ngayon sunubok ako. Dalhin niyo ako sa banda! Sila mo kung may sala, may dala siyang itak. Siyang nagtangka ng bahay ko! Ikaw magaling nagsisisigaw na may sunog. Kita niyo yan? Kala mo kung sino siya kumakak? Paano mga ikot ko? Maibabalik pa ba sila? Ha? Nagkagulo kayo lahat dahil sa takot. Ako ang tunay na biktima. Wala ko inagrabyado ng bigla si Piting ni Alimango at naang gumaling kinagat sinumbulan ko siyang para maghiganti. Alimango, ikaw ang nagsimula nito? Humarap ka sa akin! Katahimikan! Lahat kayo ay nagpadalos-dalos din at dapat niyang isipin na kayo ay responsable sa iyong sariling pag-aasal. Mula ngayon, ibon, sa itaas ka na ng puno gagawa ng pugad. Ikaw naman, kabayo, lalayuan ka ng marami dahil magiging ugali mo na ang pagsipa at pagdamba. Palaka, dahil hindi ka nag-iisip bago buksan ang bibig, yang kokak na magiging boses mo sa habang panahon. Pagong, dahil masyadong mamahal ang iyong ari-arian, hindi ka na mahihiwalay sa iyong bahay. Ikaalitap-tap, dahil naninindak ka gamit ang iyong lampara, dadalhin mo na yan habang buhay. Alam mo, hinahantulan kita ng 1 linggong pagkakakulong dahil sa pagdala mo ng itak sa aking hukuman. At nang pakulan, nangako siyang hanapin ang alimango kahit saan ito magtago. Mula noon, lagi na siyang umaligid sa lahat ng butas kahit sa tenga ng tao. Aray! Hala, ay na si Maria. Naku naman. Bakit niyo kinukuha yung sa inyo? Bilisan mo, Diego. Kailangan natin makalabas ng gubat. Bakit? Mabigat na mabigat ang sako. Anong nangyari sa baboy na mo? Umalis na kayo bago pa kayo gawing baboy na mo! Iyon ang uling pagkakataon na nagpakita si Mariang Sinukuan. Sa pagdaan ng panahon, kinalimutan na si Mariang Sinukuan. Nawala ang tinig ng mustisya sa bundok Arayat. Pinutol mga puno, hindi nilubayan ang paguri sa mga hayop at namayani ang kasakiman ng tao. Wala na kasi ang bantay ng kagubatan. Ang tuwi na gubat, ang mapait na parusa ni Mariang Sinukuan. Pero naniniwala ko, balang araw, babalik din siya para ibalik ang ganda ng bundok. Babalik siya kapag natuto na tayong pangalagaan ang kalikasan.